Ayan mga idol, meron po kaming natuklasan sa ilalim ng dagat na kakaibang mga bakal. Ang malaking katanungan mga idol, ang bakal na ito ay napakabigat. Ang isang piraso nito mga idol, siguro sa tansya ko ay mga 25 kilos. Maikli lamang po siya. Ayan, dalawa po. Pero marami nang nakuha na sisid sa ilalim ng dagat na ganito ang sukat ng mga bakal. Sa tansya ko ay mga 600 kilos na ang nakuha namin, na naibenta sa murang halaga na 12 pesos ang isang kilo. Ayon po sa aking pananaliksik, pagtatanong ko sa matatanda, nung unang panahon na ikalawang digmaang pandaigdig, ayon sa kwento ng matatanda, na dito po sa lugar na pinagkunan namin ito ay may bumagsak daw di umanong eroplano nung ikalawang digmaang pandaigdig. Yon. Sa ngayon po ay malaking palaisipan kung anong bakal ito at kung saan galing. Kung ito po ba ay bahagi ng eroplano na bumagsak o wala naman silang sinasabi na may lumubog na barko doon sa pinagkunan namin ito. Kaya napakalaking palaisipan po kung bakit nagkaroon ng ganito karaming bakal sa ilalim ng dagat. Ilang katare? Ay, grabe po ang bigat mga idol. Mga 25 kilos hanggang 30 kilos isang piraso. Ayan mga idol, at mayroon pa po akong ipakikita sa inyo na kakaiba talaga ang Nasaan yung hugis. bakal? Ayan, para po. Asan yung bakal? Taba po ninyo po. Ang laki na na isa. Ang laki na isa. Nagsipat badir. Malaki yan na yun. Ayan po mga idol. Ito po yung kakaiba na nakuha namin, sisit namin sa ilalim ng dagat. Tulmahan ang Toblerone. Ang malaking katanungan mga idol, bakit nagkaroon nito sa ilalim ng dagat? Nakakaiba ang hitsura niya. Bakit siya pasama dyan? Ayan. Pabilog po siya Asan bakal? na mayroon siyang ngipin-ngipin, gear kung tawagin. At mayroon din dito. Ang pinagtataka po namin mga idol, bakit nagkaroon ng kahoy dito sa gitna? Lampas yan. Lampas dito sa kabila. Ayan. Ayan mga idol. Ito po ay kahoy na napakatigas na kahoy. Ang tanong mga idol, ito po kayang kahoy na ito ay galing dito sa Pilipinas o galing sa ibang bansa? Yan. Ang malaking palaisipan po mga idol, bakit ang kahoy na ito sa tinagal-tagal sa ilalim ng dagat, hindi siya naubos, andyan pa rin. Yan. Ito po ang napakatigas na kahoy na hindi kayang maubos sa ilalim ng dagat. So ibig sabihin, itong bakal na ito ay mga 100 years na sa ilalim ng dagat. Napakarami pa po doon mga idol. Hindi pa lang po namin inakuha dahil nabibinta lamang po sa halagang 12 pesos per kilo. Hindi isang daang kilo. Ayan. Kaya ang gusto naming mangyari, kaya hindi pa namin nabinta ito, ay baka magkaroon ng mas mataas-taas pang presyo. Maniwala kayo sa hindi mga idol. Ayon po sa matatanda ng Second World War,
na bumagsak yung eroplano sa lugar na yon. Doon po namin nakuha itong mga bakal na ito. Ayun, katulad ng pinakita ko kanina, marami yung ganong maikli pero napakabibigat. Kakaibang bakal po siya, napakabibigat. Ito po kung abuhatin natin, mga 100 kilos, napakabigat po talaga nito. Ayan, yan po ang itsura niya. Kaya naging palaisipan po sa amin kung bakit nagkaroon ito ng kahoy dito. Kung ito po ba ay part ng eroplano, ay bakit may kahoy po ito sa gitna at saka hindi po siya naubos. Ayan, napakatigas pa rin po mga idol. Yang kahoy po yan. Tigas nga rin siya. Yan. Kaya hanggang ngayon po mga idol, hindi pa namin alam kung ano po ba talaga itong bakal na ito at kung saan galing. Ayan, maraming salamat po. Mag-comment po kayo sa comment section para mabasa namin, para magkaroon po kami ng idea. Maraming salamat po mga idol. Ang tigas nga Bye-bye. yung kahoy, ano? Matigas yung kahoy.